Suspect sa pagsabog ng State University Marawi City noong nakaraang linggo na aresto na, isa pang salarin patuloy na tinutugis. Early morning today, tumulak na yung Captain Felix Oca na mothership ng Amusup. Nandun nakasakay yung mga youth volunteers, mga ilang mangingisdang leader at iba pa, siguro mga 50 sila. Mga volunteer na kasama sa civilian caravan sa West Philippine Sea nagsimula ng maglayag. Hangad lang po namin ang hustisya. Kailangan lang po nila panagutan kung ano po yung nagiging danyos nila sa buhay namin. Barko ng China na umano'y bumangga sa bangka ng mga Pinoy, papanagutin ayon sa Philippine Coast Guard. Alam mo kasi sa probinsya, medyo mahirap i-locate yung mga relatives ng mga nadisgrasya. So minarapat namin na maglagay ng help desk doon, initiative na rin ng kumpanya para yung mga tao na nakakakita doon sa help desk, pwede nilang sabihin doon sa mga relatives ng mga biktima. Bus company ng nahulog na Ceres Bus sa Antique nakapagbigay na ng pinansyal na tulong sa mga biktima. Mga bus driver ng Ceres sumailalim sa drug test. Magkakaroon na po tayo ng filing sa Monday kaugnay sa kinapwestiyon nating confidential funds. Panibagong petisyon kontra sa 2022 confidential funds ni Vice President Sara Duterte, nakatakdang ihain ang Makabayan Block sa Korte Suprema. Our suspect is identified as 67-year-old Anthony James Polito, P-O-L-I-T-O. He lived in Henderson, Nevada. Suspect sa University of Nevada, Las Vegas shooting, may iba pang mga dating kaso. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Nahuli na noong Miyerkules ng pinagsanib na puwersa ng Task Force Marawi at Marawi City Police ang isa sa mga kasabwat na mga sospek sa pambobomba sa Mindanao State University noong December 3. Nakilala itong si Jafar Gamo Sultan alias Jaf at Kuron. Sa inilabas na pahayag ng Armed Forces of the Philippines, si alias Jaf ang nakita ng mga witness na kasama ng nagngangalang Omar. Si Omar ang siyang naglagay ng bomba sa loob ng Dimaporo Gymnasium sa MCU o MSU. Nauna na ang pinangalanan ng PNP ang mga suspect na sina Kadapi Membesa alias Engineer na siyang may bitbit ng bag at si Arsani Membisa alias Katab at alias Lapitos na pawang mga miyembro ng Dawla Islamia. Subalit mayroon pa niya silang hinahanap na dalawang kasabwat na mga suspect. Umalis na kanina patungong El Nido, Palawan ang MV Kapitan Felix Oca. Ito ang barkong magdadala sa mga sumama sa civilian convoy na maghahatid ng donasyon sa mga frontliner at mangingisda sa West Philippine Sea. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Early morning today, tumulak na yung Captain Felix Oca na mothership ng Amusup. Nandun nakasakay yung mga youth volunteers, mga ilang mangingisdang leader at iba pa, siguro mga 50 sila. Alas 7 ng umaga, umalis ang MV Kapitan Felix Oca dito sa Maynila patungong Palawan. Sakay nito ang mga sasama sa 3 araw na civilian caravan na inorganisa ng Atin Ito Coalition. Nasa mahigit 40 volunteer ang sakay nito na karamihan ay mga kabataan, youth leader at fisher folks representative. May ilan sa organizers, conveners, lalo na yung sa Akbayan. At nandito na ngayon, ka-text lang namin na dumating na sila ron. So tuloy, so far naman, okay na sa Coast Guard, okay na rin sa Westcom. Kasama na rin sa barko ang mga donasyon na naipon ng Atin Ito para ipamigay sa ating mga kababayang mangingisda at frontliner sa West Philippine Sea. Bukas ng umaga, inaasahang makakarating sa El Nido, Palawan ang barko, kung saan sasalubungin naman sila doon ng nasa 100 mangingisda.
Sa linggo, nakatakdang maglayag ang convoy kung saan makakasama ang 40 fishing boat na nakaantabay sa Palawan. Gagabayan naman ng mga barko ng Philippine Coast Guard ang convoy para sa seguridad sa mga sasama sa civilian caravan. They will proceed from El Nido this December 10. And the Coast Guard is basically more focused on ensuring the safety of the attendees. Isa sa hamon na nakikita ng PCG ang pagiging maalon sa karagatan. Dadaan sa Ayungin Shoal, Patag at Lawak Island ang caravan para mamigay ng regalo at ipakita ang suporta sa ating mga kababayang mangingisda at sundalo sa West Philippine Sea. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ng Philippine Coast Guard na papanagutin nila ang sinasabing barko ng China na umano'y bumangga sa isang bangka ng mga Pilipinong mangingisda sa may Palawan Occidental, Mindoro noong Martes. Kaugnay nito, sumulat na ang PCG sa China upang ipagbigay alam ang insidente. Ito ang balita ni Andy Pagayona. Hangad lang po namin ang hustisya. Kailangan lang po nila panagutan kung ano po yung nagiging danyos nila sa buhay namin. Kasi doon lang naman po kami kumukuha ng source of income namin sa araw-araw. Para sa pamilya namin, hindi lang sa akin, lalo na din doon sa mga tauhan ko sa bangka. Problemado ngayon si Nanay Jaisel Juano nang malaman ng sinapit ng kanyang bangka na nasira matapos umanong banggain ang barko ng China sa may karagatang sakop ng Palawan Occidental, Mindoro. Sinasabing nangyari ang insidente noong December 5 kung saan lula noon ng bangka ang 5 Pilipinong mangingisda. Kwento ng mga ito, nangingisda sila noong Martes ng hapon nang bigla na lamang umano silang banggain ng MV Tai Hang 8. Ayon sa mga Pilipinong mangingisda, basta na lamang sila iniwan ng barko at nagpatuloy lamang ito sa paglalayag. Kaya naman masama ang loob ni Nanay Jaisel dahil hindi man lamang tinulungan ng Chinese vessel ang mga mangingisda na sakay ng kanyang bangka noon. Habang binabangga daw ng barko ang mother boat namin, talsik pa rin yung maliit ng bangka, ganun kalakas ang impact ng barko. Tapos nakita na lang nila na iniwan talaga nila na nakikita ng mga crew ko na may mga tao naman sa barko na nakatingin sa kanila. Samantala, kinumpirma naman ng PCG na sumulat na ang kanilang maritime safety officer sa China hinggil sa nasabing insidente. Tiniyak naman ng PCG Commandant Admiral Ronnie Gaban na papanagutin nila ang mga sangkot sa insidente sa oras na mapatunayan kung talagang may kasalanan ng mga ito. And we assure the public that we will be very serious on this. So this goes through with any users of our seas. If they commit mistakes, they commit offense in our waters, we will go after them anywhere in the world through the existing protocols that we have with other coast guards. Muli namang umapila ng tulong ang may-ari ng nasirang bangka, lalo't ginagamit nila ito sa kanilang kabuhayan. Presidente, sana matulungan mo rin ako kasi hindi lang ang pamilya ko ang nangingisda. Ano na lang po kung mangyari pa sa iba? Dapat pa ba, kailangan pa ba may magsigunda pa? Dapat itigil na rin nila ang pag-aabuso nila sa mga ultimo na mangingisda. May mga buhay po sila, wala po silang karapatan na iiwan ang mga taong may buhay. Kung ano po yung na-damage nila, pananagutan nila po. Umaasa naman ang may-ari ng bangka sa pamahalaan na matutulungan sila at mapapanagot ang China dahil sa insidente. Mula dito sa Palawan, Andy Pagayona, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinalaya na ang mahigit 100 persons deprived of liberty o PDL sa Manila City Jail kanina. Karamihan sa mga ito ay kinakitaan ng mabuting pag-uugali o paggawa na lubhang nakatulong sa kanilang paglaya. Ito ang balita ni Dante Amento.
Yung pong pagsunod sa mga alituntunin ng piitan, yung pong pag-join niya sa mga programa dito po sa atin, sa BJMP, ito po ay nagresulta sa pag-award sa kanilang Good Conduct Time Allowance. Bago matapos ang taong 2023, nakabit ng 141 persons deprived of liberty o PDLs ang tuluyang kalayaan mula sa pihitan ng Manila City Jail. Bahagi ito ng Project Lino, ulayang inaasam sa napapanahong okasyon. 139 sa mga ito ay nakalaya dahil sa Good Conduct Time Allowance o GCTA. Sa pamamagitan ng mabuting pag-uugali o paggawa habang sila ay halimbawa nakapiit dito sa Manila City Jail, ay nabibigyan sila ng kredito sa ilalim ng Good Conduct Time Allowance o GCTA. Halimbawa, maaring mabawasan ng 3 hanggang 6 na buwan ang sentensya ng isang bilanggo. Ito po konting follow-up lang po sa korte, coordination sa korte, para po maaprobahan po yung po mga ipinail natin ng mga GCTA na yan. Kasi po, ito po yung batas na po, ito po yung GCTA law. Samantala, 2 sa mga pinalaya ay natapos ang sentensya na ipinataw ng korte. Mula 3 taon pababa ang hatol na pagkakakulong sa mga ito. Umaasa naman ang mga otoridad na maiwasan na ang tinatawag na recidivism sa mga ito o muling paggawa ng krimen na maaring dahilan na sila ay makukulong na naman. Haba ng pasensya para hindi ka mapaaway dito, hindi mapagalayam. Yung respeto pati yung disiplina po sa pakikisama sa mga hindi po namin kilala, dito lang po namin sila nakilala sa kulungan. Nakababawas na rin ito sa pagiging seksiga ng Manila City Jail na ang kapasidad ay mahigit 1,000 lamang, subalit ayon sa BGMP, nasa halos 3,000 ang kasalukuyang nakakulong dito. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakapagbigay na ng tulong pinansyal ang kumpanya ng Ceres Bus sa mga biktima ng aksidente sa Antique. Samantala, isinailalim rin ng kumpanya sa mandatory drug testing ang lahat ng kanilang mga driver at konduktor na sakop ng mga bus unit na pinatawan ng preventive suspension. Ito ang balita ni JP Nunez. Alam mo kasi sa probinsya, medyo mahirap i-locate yung mga relatives ng mga nadisgrasya. So minarapat namin na maglagay ng help desk doon, initiative na rin ng kumpanya para yung mga tao na nakakakita doon sa help desk, pwede nilang sabihin doon sa mga relatives ng mga biktima. Naglagay na ng help desk ang Valyacar Transit Incorporated upang maipaabot ang financial assistance sa lahat ng mga biktima ng bus na nahulog sa bangin sa bayan ng Hamtik, Antique noong Martes. Ang Valyacar Transit Incorporated ang kumpanyang nag-ooperate sa Ceres Bus na sangkot sa aksidente. Ipinwesto ng mga ito ang help desk sa mga ospital at Hamtik Police Station kung saan maaaring magtungo ang mga kaanak ng mga biktima. Ayon sa bus company, mayroon pang mga biktima ang nagpapagaling sa Iloilo Western Hospital, Iloilo Mission Hospital at Angel Salazar Medical Hospital sa San Jose, Antique. Nakadeploy sa mga help desk ang mga empleyado ng Ceres Bus para mag-assist sa mga concern ng biktima o kamag-anak nila. Samantala, isinailalim naman sa drug test ang lahat ng mga driver at konduktor ng Ceres Bus na sakop ng ipinataw na preventive suspension ng LTFRB. Lumabas sa resulta na negatibo ang mga ito sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Yung PDEA testing, kalalabas lang. 100% okay sila lahat. Doon sa mga drivers and conductors, doon sa prangkisa na yun. Ayon sa Valyacar Transit, sa kabila ng suspensyon ng kanilang mga unit sa loob ng 90 days, patuloy pa rin naman nilang pasasahurin ang mga apektadong empleyado. 13 unit ng Ceres Bus ang pinatawan ng suspensyon ng LTFRB. Tiniyak naman ng Valyacar Transit na mayroon pa rin namang masasakyan ang mga pasahero na bumabiyahe sa ruta ng nahulog na bus dahil meron naman silang mga bagong unit na ide-deploy. Yung grounded na buses, yun, may mga kapalit na buses, kaya huwag mag-alala ang publiko kasi meron pa rin silang masasakyan dahil magdi-deploy ang Valyacar Transit ng mga bagong bus units. Sa isang panayam, sinabi ng LTFRB na maaari pa ring mag-apply ng special permit ang Ceres at iba pang bus company upang tugunan ang pangangailangan ng mga commuter sa nasabing ruta.
JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bilang paghahanda sa inaasahang dagsa ng mga pasahero sa darating na holiday season, nire-review na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang nasa 500 aplikasyon ng special permits na katumbas ng mahigit sa 1,000 unit ng sasakyan. Sa isang panayam, sinabi ni LTFRB spokesperson Celine Pialago na bukod sa special permit, magsasagawa rin sila ng mga terminal inspection simula sa December 21. Sa ngayon ay naipag-ugnayan na ang LTFRB sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan upang masiguro ang ligtas at maayos na pagbiyahe ng mga pasahero sa nalalapit na holiday season. Maghahain ng petisyon ang Makabayan Block upang questionin ang 125 million pesos na halaga ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte noong 2022. Kasalukuyan ng pinagkokomento ang Vice Presidente at iba pang respondents kaugnay ng mga naunang petisyon kaugnay ng secret funds. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Magkakaroon na po tayo ng filing sa Monday kaugnay sa kinakwestiyon nating confidential funds. Sa Lunes, nakatakdang maghain ng petisyon ng Makabayan Block sa Korte Suprema upang questionin ang 2022 confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Naninindigan ng Makabayan Block lawmakers, iligal ang pagkakalipat ng pondo mula sa tanggapan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. patungo sa Office of the Vice President. Nais nila itong maideklarang labag sa konstitusyon at maibalik ang pondo sa National Treasury. Ang prayer natin dito ay i-declare itong unconstitutional, itong pagbibigay at pagtanggap, paggasta nitong 125 million na confidential funds. Ilang petisyon na ang inihain sa Korte Suprema kaugnay ng secret funds ni VP Duterte. Bunsod ng mga kontrobersya, iniurong na ng OVP ang hiling nitong confidential funds para sa taong 2024. Pinagkokomento naman ng Korte Suprema si Vice President Duterte at iba pang respondent kaugnay ng mga petisyong inihain na laban sa alokasyon at release ng confidential funds. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lusot na sa ikalawang pagbasa sa Senado ang panukalang batas na layong magpataw ng mas mabigat na parusa sa mga sangkot sa smuggling at pag-hoard ng mga produktong agrikultural. Panawagan naman ng isang mambabatas sa bagong pinuno ng Department of Agriculture, unahin ng tugisin ang mga smuggler sa bansa. Ito ang balita ni Harleen Delgado. I move to approve on second reading Senate Bill number 2432. I so move, Mr. President. Is there an objection? There being none, motion is approved. Habang buhay na pagkakakulong, isa yan sa mga parusa sa ilalim ng panukalang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na layong masampulan na ang mga smuggler at iba pang nananamantala sa agri-fishery products. Dito, itinuturing na rin bilang economic sabotage ang hoarding, profiteering at cartel ng agricultural products gaya ng gulay at bigas kung ang halaga ng masasangkot na produkto ay aabot ng 1 milyong piso pataas. Layon din itong bumuo ng isang Anti-Agricultural Economic Sabotage Council na tututok sa paghabol sa mga sangkot sa agricultural smuggling at economic sabotage. Sinabi noon ni Senator Cynthia Villar na sponsor ng panukala na tinanggal na sa Bureau of Customs ang kapangyarihan na magsampa ng kaso dahil sa umano'y conflict of interest. Bukod sa habang buhay na pagkakakulong, may kaakibat din itong multa na 3 beses ng halaga ng ipinuslit, hinord o sinamantalang produkto. Kung government officer o employee ang sangkot, hindi na ito makakabalik sa pag-upo sa public office at hindi na rin makakakuha ng financial benefits. Noong Setyembre, sinertipikahan bilang urgent ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukala habang sa kaparehong buwan din ipinasa ng Kamara ang bersyon nito ng panukalang batas. Sa budget deliberations noong nakaraang buwan, inanunsyo ng Department of Agriculture o DA sa pamagitan ni Senator Villar na mayroon ng isang large-scale smuggler ng sibuyas ang naaresto ng mga otoridad. Si Senator Amy Marcos, hinimok naman si DA Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na tutukan na ang paghabol sa mga smuggler sa bansa.
Yung number one talaga, hulihin yung mga smuggler. Pigilan na yung mga photo op at saka yung pagre-raid ng mga legal. Pwede ba magkaso na tayo at talagang hulihin yung smuggler ng puspusan? Kasi nakakalito na yung legal na importer, siya na rin yung smuggler, siya pa rin yung gag-i-inspection at nagdedeklara na may shortage. Sa kanyang pagharap sa Commission on Appointments, sinabi ng kalihim na bineberipika na ng kanyang bagong intelligence unit ang mga smuggler na pinangalanan ni Pangulong Marcos Jr. at posible anyang simulan ang paghabol sa mga ito pagpasok ng susunod na taon. Hardin Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balitang nakalap ng UNTV News Global Correspondents. Ihatid po sa atin ni Maybin Carizo mula sa Perth, Australia. Magandang hapon, Maybin. May problema pa rin ba ang Australia sa gun violence? Magandang hapon din sa inyo dyan, June. Sa taong 2023, ang Australia ay patuloy na nakararanas ng mga issues sa gun violence, kagaya rin ng ibang bansa. Ngunit kung ikukumpara sa iba pang mga developed countries, ang Australia ay isa sa mga bansang may lowest rates ng gun-related deaths at mass shootings. Mayroong humigit kumulang na 3.5 milyong legally owned guns at tinatayang nasa 800,000 naman ang mga licensed owners. Noong 2022, mayroong naitanong 211 gun-related deaths and 134 injuries. Ang mga baril ay kasangkot sa 42% naman ng lahat ng mga homicide cases, 51% naman ng suicide cases. At ayon naman sa law enforcement agency, sa kabila ng strict gun control laws, ang illegal firearms ay nananatiling problema at 10,000 illegal firearms naman ang nasamsam simula noong 2022. Balik sa inyo dyan, June. Maybe, solo ka ba ngayon? Parang may kinakalikot ka dyan sa tablet mo, iPad Oo, June, solo ko ngayon. Pero okay naman. Carry. naman. Oh, sige. Sige, maybe ibigay mo na iba pang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Kinilala na ng Las Vegas Metropolitan Police Department ang suspect na walang habas na namaril sa University of Nevada, Las Vegas. Gayunman, hindi pa rin malinaw ang motibo sa shooting incident. Ito ang balita ni Klein Singer. Our suspect is identified as 67-year-old Anthony James Polito, P-O-L-I-T-O. He lived in Henderson, Nevada. Mayroon ng mga dating kaso ang suspect sa pamamaril sa University of Nevada, Las Vegas na si Anthony Polito. Isa siyang dating professor sa East Carolina University. Ilang beses na rin umano itong nag-apply sa iba't ibang colleges and universities, ngunit bigong makakuha ng trabaho. Ayon kay Las Vegas Metropolitan Police Department Sheriff, bago ang shooting incident ay nagpadala umano ng 22 sulat si Polito sa iba't ibang universidad sa Estados Unidos. Isa sa mga ito ay nagtataglay na hindi pa matukoy na powder substance. Sa ngayon, hindi pa rin matukoy ang motibo nito sa pamamaril. There's still a lot more information. I will give you the information as quickly as I can, responsibly. I promise that to you. There are a number of other aspects of this investigation that we must continue to move forward. Batay sa inilabas na impormasyon ng mga pulis, 2022 nang mabili ni Polito ang Taurus 9mm handgun na kanyang ginamit sa pamamaril. Samantala, kinilala na rin ng mga otoridad ang dalawa sa tatlong nasawi sa insidente. Sila ay pawang professor din sa UNLV. Klein Senka, UNTV News sa Rescue USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tinampakan na ng 84 counts of endangerment. Alaska Air pilot na si Joseph Emerson dahil sa pagtatangka nitong patayin ang engine ng sinasakyang eroplano habang patungong California. Samantala, regulasyon ukol sa mental health problems ng mga piloto pinag-uusapan na sa Federal Aviation Administration. Ito ang balita ni Sonny Cost. Kinasuhan na ng 1 count of endangering aircraft in third degree at 83 counts of recklessly endangering another person si Joseph Emerson.
Siya ang Alaska Airline pilot na umano'y nagtangkang patayin ang airline engine ng sinasakyang eroplano habang nasa himpapawid noong October 22. Off-duty din si Emerson nang sumakay siya sa eroplano. Ayon sa isang statement ng abogado ni Emerson, naghain ito ng not guilty plea at sinabing hindi sinadya ng kanyang kliyente ang insidente at inakalang nananaginip lamang sa araw ng pangyayari. Sa affidavit naman na ipinasa ng prosecutors, inihayag nito na nag-consume ang suspect ng magic mushroom 48 hours bago bumiyahe sa eroplano mula Washington State patungong California. Ayon kay Emerson, gumamit siya ng magic mushroom dahil sa depresyon matapos bawian ng buhay ang kanyang best friend na naging dahilan ng kanyang pagkadepress. Pinakawalan mula sa state custody si Emerson sa kasunduang hindi ito maaaring lumapit ng 30 feet sa anumang operable aircraft, pagbabayad ng $50,000 bail, hindi pag-consume ng anumang controlled substance, kabilang na ang alcohol at pagkakaroon ng random drug testings. Ayon kay National Transportation Safety Board Chair Jennifer Homendy, ang kasalukuyang regulasyon ng Federal Aviation Administration ukol sa mental health ay nagdudulot na magsinungaling o umiwas na magpakonsulta sa doktor kung kaya't marapat itong rebisahin upang matulungan ang mga pilotong nagkakaroon ng mental health problem gaya ni Emerson. Sanicos, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kuha umano ng Russia ang mga foreign migrants mula sa Finnish border upang makipaglaban sa Ukraine. Samantala, mula sa 100 noong nakaraang taon, umakyat sa 1,000 ang bilang ng mga asylum seeker sa Finnish-Russia border. Ito ang balita ni Azel Caisip. Good pay, medical care at permisong makapanatili sa Russia ng 1 taon. Ang mga ito umano ang inaalok sa mga migrant at asylum seeker na nagpupunta sa border ng Finland kapalit ng 1 taong army contract sa Russia upang lumaban kontra Ukraine. Isang analysis sa mga court hearing sa Karelia, ang isa sa 3 Russian regions na nasa border ng Finland, ang nagpakita na 236 na tao ang inaresto sa pananatili sa Russia ng walang valid visa at upang i-deport. Kapag nahuli ay kinakailangan magbayad ng 2,000 rubles o katumbas ng 1,200 pesos at ang pagkakadetine habang nag-aantay ng deportation. Sinasabing ang mga nasa pre-deportation centers ay nilalapitan ng mga military representative at saka aalokin ng trabaho para sa estado. Maraming mga migrante ang nagpupunta sa Finnish-Russia border upang mag-apply ng refugee status sa Finland dahil sa destabilization campaign ng Helsinki matapos sumali ito sa North Atlantic Treaty Organization o NATO ngayong taon. Sa ngayon wala pang komento ang Russian Interior Ministry ukol sa mga paratang na ito. Kamakailan pansamantalang isinara ng Finland ang 8 nitong Russian border crossings at inaakusahan ang Moscow na dinadala ang mga migrant at asylum seeker doon. Sa nakaraang mga linggo, tinatayang nasa 1,000 asylum seekers ang dumating sa Finland mula sa Russia at ang karamihan ay nanggaling sa Somalia, Syria at Yemen. Plano naman ng mga otoridad ng Finland na buksan muli ang border ngayong buwan ng Disyembre. Azel Caisip, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bubuksan umano ng Israel ang isa pang border patungong Gaza upang mabilis na makatawid ang humanitarian aid sa mga nangangailangan nito. Bukod dito, siksikan na rin ang mga shelter at ospital sa Gaza. Ito ang balita ni Ray John Bolivar. نحن فقط نستطيع الوصول إلى رفح ولكن أيضا هناك خطورة من الوضع الأمني الموجود حيث أن الاحتلال الإسرائيلي يقصف في أي مكان وفي أي وقت. Sa kasalukuyan, tanging ang Rafah border crossing lang sa Egypt ang bukas sa mga border ng Gaza Strip. Sa kasalukuyan, sarado ang lahat ng mga border crossing ng Gaza sa Israel, kabilang ang Kerem Shalom mula pa noong October 7. Subalit sa mga susunod na araw, plano na umanong buksan ng Israel government ito.
Lahat ng truck na may dalang humanitarian aid patungong Gaza ay ini-inspeksyon ng Israeli officials sa Nitzana, malapit sa Egyptian-Israeli border, at ang mga na-inspeksyon na truck ay dumadaan sa Rafah border bago pumasok ng Gaza. Kaya naman matumal ang pagpasok ng humanitarian aid sa Gaza na nasa halos 2 milyon ang displaced at walang matuluyan. Bukod sa proseso ng pagpasok, delikado rin ang tatahakin ng mga truck bago makarating sa mga shelters at refugee camps. Kaya naman tuluyan ang nagkukulang ng basic needs ang mga nakatira sa Gaza. Dagdag pa rito, siksikan na rin ang mga shelter at mga ospital kung saan marami ang nangangailangan ng atensyong medikal. What we found when we walked through the emergency department was an enormous number of trauma cases. There have been multiple strikes today in Khan Yunis, not far from this hospital. And there are patients now everywhere. On the floor, there are almost no beds. There are children being carried in, covered in burns. A father just came in and said his children are under the rubble. There's an unbelievable amount of suffering. Rajan Pulipar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo mula dito sa Perth, Australia. Ito si Maven Carizo, magandang gabi. Binibigyan na lamang ng Department of Agriculture ng 1 buwan ang mga importer para gamitin ang kanilang mga kinuhang import clearances. Nagbabala ang kagawaran na magpapataw ito ng parusa sa sino mang hindi makasusunod sa direktiba. Ito ang balita ni Ray Pelay. Itatry muna siguro ng mga importers na sumunod. And then siguro sir, ang namin is makapag-usap kami with the secretary through PRISM na makadaop ang palad namin, and then masabi namin sa kanya ano yung nangyayari ngayon sa ground. Nais ng Philippine Rice Industry Stakeholders Movement na makausap ang Department of Agriculture para maibigay ang kanilang panig sa kalakaran ngayon sa importasyon. Naiintindihan nila ng grupo ng mga importer ang inilabas na Memorandum Circular ni Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. na nagbibigay ng 1 buwan para magamit ang sanitary at phytosanitary import clearances. Nais ng DA na matiyak na tama ang dami ng kanilang inaasahang papasok na bigas sa bansa. Pero isa sa nakikita nilang hamon ngayon ay ang pagiging busy ng mga barko at pantalan. Sa ganitong sitwasyon nila ay baka maaari silang pagbigyang palawigin ang kanilang permit. Pag nakarga na sa barko, safe ka na. Kung within 1 month ka nakapagkarga sa barko. Paano sir kung nakapagkarga ka sa container pero wala ka makargahan na barko kasi punuan? Kasi nga, December, peak season tayo. So nakikita ko sir, doon tayo may konting challenge. I hope maunawaan siguro yun ng DA. Ayon naman sa Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated, kung hindi hihigpitan ng gobyerno ang pagpaparating ng mga imported na bigas, ay masasamantala lang ito ng mga importer. Inirekomenda ng mga ito ang paglalagay ng performance band sa mga importer dahil mahigit sa 300 piso lamang aniya ang binabayaran ng mga ito sa pagkuha ng permit. Kung hindi magpasok, walang nawala masyado doon sa importer, kaya napakadali. Kaya sabi ko, maglagay ng performance band. Pag hindi ka nagpasok, mukha ng permit, dapat kuhanin yung band na yon. Habang pinapasikip natin ang pagpasok ng bigas, lalong humihirap at lalong nagmamahal. Ayon sa PRISM, simula ng alisin ng price cap sa bigas ay tumaas na ng nasa 2 hanggang 3 piso ang presyo ng kada kilo nito. Ayon naman sa samahang industriya ng agrikultura o SINAG, tumaas ang presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado kaya't inaasahang tataas pa ang presyo nito sa mga palengke. Siguro mga 2 weeks time, baka mag-effect yung pagtaas yung imported price. Around 2 pesos per kilo. Ayon sa Department of Agriculture, kung hindi makasusunod sa itinakdang panahon ng importasyon, ay posibleng magpataw sila ng penalty o parusa sa mga importer. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagaan. May aasahang pagbaba sa singil sa kuryente ang mga customer ng Meralco ngayong buwan. Ayon kay Meralco spokesperson Joe Salderiaga, may nakikita siyang significant reduction
sa overall electricity rates sa December billing. Sa pagtaya ni Zaldariaga, nasa 50 sentimos kada kilowatt hour ang mababawas, ngunit hindi pa ito pinal sa ngayon. Nakatakdang i-anunsyo ang actual rate adjustment sa Martes, December 12. Sumabak na rin ngayong taon sa underwater training ang UNTV News and Rescue. Ito ay sa layunin pa rin ni Kuya Daniel Razon na madagdagan ang kaalaman at makatulong sa mga kapwa-tao na nangangailangan mula naman sa karagatan. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Sa loob ng mahigit isang dekada ng pagsiserbisyo sa sambayanan, ang UNTV News and Rescue ay patuloy pa sa pagsasailalim sa mga advancement trainings upang mas madagdagan ang skill sa pagtulong sa kapwa. Alinsunod pa rin sa advokasya ni Kuya Daniel Razon, sumailalim ang piling miyembro ng grupo sa underwater trainings kung saan nakakuha sila ng certification mula open water diver, advanced open water diver at hanggang sa rescue diver. Speedboat tayo, speedboat. Look up, then blow through your nose. Para matanggal yung tubig sa loob. Sa mga training na ito, itinuro ang mga kinakailangang skills upang makatulong sa mga individual na nalagay sa alanganin sa ilalim ng tubig. Kabilang ang mast clearing, emergency ascent, compass navigation, peak performance, rescue towing at BCD assisted rescue. Unang-una, yung pagdadive, masaya yan eh. Kaya lang, once na pumasok ka na sa rescue na training, responsibilidad mo na yung iba mong kasama. Baga, hindi mo na yung sarili yung iisipin mo. Lagi ka nang nakatingin sa iba. Malaking bagay ang pagkakaroon ng kaalaman sa larangan ng rescue diving upang kung sakaling dumating ang mga emergency ay handa pa rin ang UNTV News and Rescue na tumulong. Opo, malaking bagay yon kasi unang-una kapag may mga emergencies, mas marami tayong matatawag na makakatulong natin sa pagresponde. Your safety above all else. Karinsunod sa mga unang trainings ng grupo ay ang sariling kaligtasan pa rin ang prioridad sa mga ganitong pagsasanay. Kaya yun, kaya ang ginagawa namin, pag re-responde kami, hindi naman kami oo lang ng oo. Kapag alam namin hindi namin kakayanin, hindi kami responde agad. Hindi lingid ang hirap na dinanas ng grupo na sumailalim dito. Isa sa mga naging challenge sa mga lumahok ay ang pagiging komportable sa ilalim ng tubig. Ito na siguro isa sa pinakamahirap, underwater. Kasi nung nag-training ako ng water o nag-training tayo ng basic water safety ng WASAR, tubig din yan, nakakapagod din. Pero meron kang baga parang safe zone. Pagka nasa ibabaw ka na, safe na. Ito kasi nasa ilalim ka ng tubig. Isipin mo, nasa ilalim ka ng 100 feet, 50 feet. Pag nagkaroon ka ng emergency at hindi mo alam ang gagawin mo, or magkaroon ng emergency yung kasama mo na nasa ilalim ng dagat, hindi mo alam ang gagawin mo, paano siya i-rescue. Maaaring may mamatay sa kasama mo, or worse, pati ikaw madamay. Yung tinatawag natin na mga health emergencies, katulad ng mga tinatawag natin mga barotrauma, yung mga hindi nakakapag-equalize, yung mga may sinisipon, at yung mga meron din tayong tinatawag na mga gear failure, may mga ganun tayo. Pero yung mga risk na yan, ay kumbaga maiiwasan yan or preventable. Mahirap dahil kailangan matutunan mo yung paano mag-equalize. Dahil pag hindi ka nag-equalize, sigurado dudugo yung ilong mo. Kasi may pressure sa ilalim. So kailangan matutunan mo mag-equalize. Binigyan din ang importansya na dapat ang mga kasama mo sa ilalim ng dagat ay may kaalaman din upang mas mabawasan ang tsansa ng emergencies. Responsibilidad hindi lang para sa sarili, kundi para sa iba pang mga kasama ang pangunahing itinuturo sa larangan ng rescue diving. Kapag meron ka ng knowledge pagdating sa rescue diving, nagiging asset ka na rin pagdating sa ibang tao. Hindi inaasahan ang pagdating ng mga emergencies at kalamidad sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Maaari itong mangyari sa ating mga bahay o maging sa labas. Isa lang sa bawat sambahayan na may kaalaman sa first aid at rescue ay malaking bagay na sa mga ganitong pagkakataon. Sa lupa man, sa himpapawid at sa ilalim ng tubig, sa awa at paggabay ng Panginoon,
Ang UNTV News and Rescue ay magpapatuloy sa pagbibigay serbisyo sa sambayanan. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nakuha na rin ng OPPMS Trailblazers ang kanilang unang panalo sa elimination round ng UNTV Cup Season 10 sa Paco Arena kahapon. Samantala nananatiling walang mantsa ang record ng DNR Warriors matapos maitala ang ika-4 na sunod na panalo. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Nananatiling matatag sa itaas na pwesto ng Group B ng UNTV Cup Season 10 Eliminations ang DNR Warriors na may malinis na 4 na panalo at wala pang talo. Matagumpay na naitumba ng Warriors ang Cavaliers sa kanilang dikdikang bakbakan na nagtapos sa final score na 75-70 sa triple header na ginanap sa Paco Arena, Maynila kahapon. Nanguna sa opensa ng DNR sina Alfie Grijaldo na may 21 points, 6 rebounds at 4 na steals. At si Rodel Vergara na may 15 points, 5 boards, 3 dimes at 2 steals kaya tinanghal na best players sa game. Siguro focus sa game, then tulong din ng mga teammates ko, tsaka sa coach namin kung baga sa preparation namin sa against kung sino mga kalaban po namin. Siyempre po, napakasaya po namin, tsaka pinaghirapan po namin to kami mga DNR Warriors. Talagang nagpursige po kami sa practice para talunin po yung defending champion. Nahirapan ang Cavaliers sa mas mabibilis sa point guard ng Warriors at mahigpit na depensa sa paint area, lalo na sa huling minuto ng ball game kung saan nakadikit na ang AFP at 2 puntos na lamang ang hinahabol. Big defensive stop here para sa mga nakaputi. Malaking kawalan sa opensa ng AFP si Boyet Bautista at iba pa na may iniindang injury. Tanging 8 lamang sa kanilang koponan ang bumangga sa Warriors na gigil na bumalik sa championship stage. Ito na ang ikalawang sunod na pagkatalo ng AFP na nalaglag sa 2-2 win-loss record. Hindi naman nagawang tibagin ng GSIS Furies ang tatag ng NHA Home Masters sa kanilang mainit na neck-and-neck battle na nagtapos sa score na 94-86. Binuhat ang Home Masters nina Alvin Bitug na kumamada ng 25 points, 9 rebounds at may tig 2 assists at steals. At si John Derek Dizon na may 14 points, kabilang dyan ang 3-point shot under a minute mark para iangat sa 6 points ang kanilang abante at pahirapan ng makahabol ang GSIS. Siguro naging sa amin yung galing din sila sa talo. Siyempre gusto nilang bounce back, yun nga, kailangan paghandaan namin sila kasi galing sila sa talo, sigurado paghandaan nila kami. Siguro yun yung naging rin namin, mindset namin na hindi rin kami bibigay basta-basta, na gusto rin namin makuha yung panalo na ito, lalo't pares kami ng team stand. Basta yung pagka may game, hindi ko na iniisip yung injury ko, basta focus lang ako sa game talaga, focus lahat. Nasa ikalawang pwesto na sa Group A ng team standings ang NHA na may 4-1 win-loss record. Kasunod naman ang GSIS na nakalasap ng ikalawang sunod na pagkatalo matapos ang 3 sunod na panalo. Samantala, nabuhayan ang Malacanang team OPPMS Trailblazers matapos magwagi laban sa SSS Kabalikat sa score na 75-63. Best player of the game si Roque Abala Jr. na may 22 points at 6 rebounds. Binago namin lahat yung play, tapos double effort lang kami kasi nga napaon na kami sa 0-3 standing queue. So na yung team namin na manalo para makuha namin talaga itong unang pagkapanalo namin sa laro.
Hawak ngayon ng Trailblazers ang isang panalo at 3 talo. Kailangan pa nilang maipanalo ang huling 2 laban sa eliminations para sa posibleng slot sa next round. Gayun din ang SSS na may 1-3 win-loss record. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inamin ng rookie team DFA emissaries na nabigla sila sa level of competitiveness ng UNTV Cup. At sa mga nalalabi nilang games sa eliminations, ibibigay nila ang lahat ng effort para sa kanilang beneficiaries. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Laking daming attempts na DNR. Kasi nga, dami nilang bago. Yes, reacted Coach Ronnie. So the component of having people enjoy playing with each other and having somebody benefit is very unique. And we welcome the efforts of UNTV in this regard. Brillante versus Aizon, the pass, Abarrientos, Lasers. Kakaibang konsepto para sa Department of Foreign Affairs ang Liga ng Public Servants, kung saan nag-e-enjoy na sa paglalaro ng basketball ang mga public servant, mayroon pa silang natutulungan. Kaya para sa DFA, isang napakagandang oportunidad ang makasali sa unang pagkakataon sa UNTV Cup. Napakagandang moral booster din nila ito sa mga empleyado ng gobyerno. Ang DFA Multipurpose Cooperative Retirees Unit at Foreign Service Institute Employees Association ang napiling beneficiary ng DFA emissaries. So those little things do help boost the morale of our employees in the Foreign Service Institute. Aminado naman ang Team DFA emissaries na nabigla sila sa level ng competitiveness sa hardcourt ng UNTV Cup. Ang pinakamalaking realization namin both sa basketball at sa volleyball is iba pala talaga ang level ng competitiveness dito sa UNTV. Kasi nabigla talaga kami. So kailangan talaga naming mag-exert more effort para sa next tournaments kung sakaling papalain pa kami na mapasama pa kami. At dahil baguhan pa sila sa liga, hindi pa masyadong mag-gel ang kanilang kupunan. Gayunpaman, mas lalo pa nilang pagbubutihin ang kanilang teamwork at communication. Well, yun nga, malaking bagay yung talaga, communication talaga sa court. Tapos wag masyadong siguro maging sensitive or sa cameras. Kasi alam niyo naman na live, teamwork talaga, teamwork. Tapos yung communication sa loob. Malaking challenge para sa emissaries ang oras sa pag-iensayo dahil sa kanilang workload. Sa kabila niyan, masaya pa rin sila na naging bahagi ng Liga ng Public Servants. Kaya naman extra effort sila palagi sa game preparations. At dahil sa kanilang dedikasyon sa sports and charity, binigyang pagkilala ng UNTV Sports ang DFA. On behalf of the UNTV Sports and Charity family, we would like to present this plaque of participation to the Department of Foreign Affairs. May natitira pang 2 game ng DFA emissaries sa eliminations ng UNTV Cup Season 10. Struggling pa rin kami, pero hopefully the last 2 games namin, mas magandang may pakita namin. Nag-practice naman kami, dinagdagan namin yung practices namin. Struggle talaga is yung time Kasi yung sa work, kasi alam niyo naman po sa DFA, hindi lang yung office hours ang trabaho namin Meron pa kami beyond office hours namin. So yun talaga, pero hopefully may pakita kami maganda itong last 2 games. Mas magandang mga laban na may pakita namin. Abangan ngayong December 10 sa ganap na alas 5 ng hapon ang pagtutuos ng DFA at Senate sa Nova Desi Convention Center, Quezon City. At sa darating na December 17, makakaharap ng DFA ang koponan ng AFP sa Paco Arena, Manila. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
luxury sedan ang susubukan ni Kuya Daniel Razon ngayong linggo sa Manibela. Ito ang balita ni Brian Evangelista. Elegantly designed po ito with excellent fuel efficiency, and this is what Lexus asserts in their luxury hybrid self-charging 2023 ES 300h Executive. Papatunayan natin yan mga kamanibela at titignan natin sa ating test drive. Ang Lexus ES 300h Executive ay may top speed na 216 km/h at tatlong driving modes, normal, sport, and eco. Ito practically, you are enjoying the best of both worlds dahil yung power niya na kailangan mo, pagka kailangan mo yung power niya, bibigay sa'yo nung engine niya na hindi electric, ng fuel. No? Tapos, pagka naman kailangan mo makatipid, ang gumagana lang yung kanyang electric. But when it comes to power, kasi ibibigay naman yung power sa'yo nung kanyang fuel, nung galing sa tapos pag diniinan mo, ang lakas ang lakas din sa gasolina nun, pag ganun. Sa halaga nitong 3.8 million pesos, kanino kaya mairekomenda ng ating guest owner ang full hybrid luxury sedan na ito? So pagka meron kang re-recomendahan ng ganitong sasakyan, kanino mo siya mas ire-recommenda? I-recommend ko siya kuya sa mga naghahanap po, especially sa business. Naghahanap po sila ng kotse na talagang, when it comes to versatility, nandito na kasi, first of all, hybrid siya, which means, una, sobrang tipid na niya sa gas. Pangalawa, hindi ka bibitinin niya sa performance. And yun nga po, isa doon, yung since full hybrid system siya, exempted siya sa coding laws, which means everyday pwede mo siya magamit. Walang araw na igagarahe mo siya kung ginagamit mo talagang pang trabaho, no? Abangan ang mga kahanga-hangang advanced safety features sa full review ni Kuya Daniel Razon ng Lexus ES 300h Executive. Ngayong linggo, alas 8:30 ng umaga, dito sa UNTV. Sabayan ding mapapanood sa UNTV News and Rescue YouTube channel at Manibela Facebook page. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Dagdag kaalaman po, sino po sa inyo ang hindi pala inom ng tubig? Nako mag-ingat kayo dahil posible na magkaroon tayo ng kidney stones. Ang kidney stone ay isang matigas at mabilog na anyo ng mineral at sangkap sa ihi na nabuo sa loob po ng kidney. Ang mga kidney stones ay maaaring maging maliit at mailabas ng katawan nang hindi napapansin. Ngunit, maaari rin itong maging malaki at maging sanhi ng matindi at masakit na pamamaga sa urinary tract. Narito pong ilang dahilan bakit tayo nagkakaroon ng bato sa bato. Ang una ay yung kakulangan talaga sa pag-inom po ng tubig at maaari pong magresulta sa sinasabing mas heavier na urine o mabigat na ihi na maaring magtaglay ng mga kemikal at mineral na nagiging sanhi po ng pagbuo ng kidney stones. Isa pa, yung mataas na antas ng calcium sa dugo o ihi ay maaari pong magdulot ng pagbubuo ng bato sa ating kidney. Isa pa, ang oxalate ay isang kemikal na maaring magsanhi ng kidney stones kapag mataas ang antas nito sa katawan. Ang ilang pagkain tulad po ng spinach, chocolate at tsaa ay may mataas po na antas ng oxalate. Isa pa,
ang hindi malusog na diet tulad ng mataas na konsentrasyon ng asin, yung maaalat at taba ay maaring magdulot ng pagtaas ng pagbubuo po ng kidney stones. Ang ilan sa mga pangkaraniwang sintomas ng kidney stones ay matindi at biglang pangangalay o sakit sa tagiliran o likod. Pananakit sa panahon po na tayo ay umiihi. Madalas na pagsusuka at pagdumi. At pag-ihi po ng mas madalas. Naku, mag-ingat po tayo at syempre don't forget na uminom po ng maraming tubig. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Long holiday pa lang ngayon, ano? Oo, holiday ngayong araw. Ang inaantabayanan ko yung December 29 kung ililipat ulit. Para maging Long dire-diretso na, di ba? Kasi at 30, Saturday yun eh. Rizal Day, di ba? Baka mabitin yung mga si Alex, di ba? Kaso, tingnan na, babalansehin siguro kasi dami ring holiday nitong mga nakaraang linggo. So, abangan yan natin mga kababayan. Ito na, mag-shoutout na po tayo sa ating mga kausi ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Kina at Fayruds Ibrahim, Armhorse 143, Hermelinda Motomura. Yan. Holiday shoutout din po kay Ethan, John Abaygar, si Girly Nardo at si TB Pines. TB Pines. Maraming salamat sa pagtutok at happy weekend po. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Marcos 9:50 na nagsasabi, mabuti ang asin, datapwat kung tumabang ang asin, ay ano ang inyong ipagpapaalat? Taglay ninyo sa inyong sarili ang asin, at kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po at happy weekend!